Mabuhay, mga cosmic explorers at weather watchers. Maligayang pagdating muli sa ating channel kung saan ang mga lihim ng universo ay inilalantad at ang mga babala mula sa kalawakan ay inihahatid sa inyo ng malinaw at detalyado. Ngayon, sumisid tayo sa isang napakahalagang paksa na direktang nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating teknolohiya at maging sa ating kalusugan, ang makapangyarihang impluensya ng araw sa ating minamahal na lupa. Ang linggong ito, mula Disyembre 22 hanggang Disyembre 28, 2025, ay hindi lamang isang pagtatapos ng taon, kundi isang paghaharap sa isang serye ng matinding pagsubok mula sa kalawakan. Ang araw, ang ating pinagmulan ng buhay at enerhiya, ay naghahanda ng serye ng matitinding pagsabog at ang lupa ay nakatakdang dumaan sa isang panahon ng matinding geomagnetic disturbance. Humanda na sa mga sorpresa mula sa kosmikong panahon, mga sorpresa na maaaring magpabago sa takbo ng inyong araw at maging sa inyong pakiramdam. Sa huling linggo ng Disyembre 2025, ang ating planeta ay inaasahang makakaranas ng isang aktibo at tensyonadong geomagnetikong kapaligiran. Ayon sa mga pinakabagong pagtataya mula sa mga laboratorio ng solar astronomy, asahan ng isang matagalang serye ng magnetic storms ng G1 level na mangangahulugan ng paulit-ulit na pagsabog ng aktibidad. Ang mga kondisyong ito ay magpapatuloy mula Lunes, Disyembre 22 hanggang Biyernes, Disyembre 26. Ang mga araw na ito ay magdadala ng KP index na VIC na nagpapahiwatig ng mga minor magnetic storms. Magiging bihirang ang mga sandali ng ganap na kapayapaan sa unang bahagi ng linggo, kaya't ang pagiging alerto ay susi. Patungo sa weekend, partikular sa Disyembre 27 at 28, magkakaroon ng unti-unting paghupa sa aktibidad na magbibigay ng kinakailangang pahinga mula sa kaguluhan ng araw. Upang lubusan nating maunawaan ang mga pangyayaring ito, mahalagang alamin natin kung ano nga ba ang magnetic storm at bakit ito nangyayari. Ang magnetic storm, or mas kilala bilang geomagnetic storm, ay isang malawakang at matinding kaguluhan sa magnetosfera ng lupa, ang proteksyon nitong magnetic bubble. Ang kaguluhang ito ay diretsong resulta ng matinding pakikipag-ugnayan ng lupa sa solar wind na may dalang matinding enerhiya at mga magnetic field mula sa araw. Nagmumula ito sa tatlong pangunahing solar phenomena: mga solar flares, pagsiklab ng araw. Ito ay biglaang malalakas na pagsabog sa ibabaw ng araw na naglalabas ng matinding radiation sa kalawakan. Bagaman ang radiation ay mabilis na umaabot sa lupa, ang pangunahing epekto nito sa magnetic storm ay ang pagtulak sa solar wind. Coronal mass ejections, CMEs. Ito ang pinakamalaking salarin sa likod ng malalakas na magnetic storms. Ang CMEs ay malalaking ulap ng plasma at magnetic field na inilalabas mula sa korona ng araw. Kung ang ulap na ito ay dumiretso sa lupa, maaari nitong bugbugin at guluhin ang ating magnetosfera. Mga coronal holes, butas sa korona. Ito ay mga rehiyon sa korona ng araw kung saan ang magnetic field lines ay bukas, na nagpapahintulot sa solar wind na lumabas ng mas mabilis kaysa karaniwan. Kapag ang mga high-speed stream ng solar wind na ito ay umabot sa lupa, maaari rin itong magdulot ng magnetic disturbances. Ang lakas ng isang magnetic storm ay karaniwang sinusukat gamit ang KP index, na may iskala mula 0, tahimik, hanggang 9, matinding bagyo. Ang KP5 ay nagpapahiwatig ng isang G1, minor storm, habang ang KP6 ay G2, moderate, at iba pa hanggang G5, extreme. Ang mas mataas na KP at G levels ay nangangahulugang mas matinding kaguluhan sa ating magnetic field
na may mas malaking potensyal na epekto sa ating planeta. Sa linggong ito, ang ating focus ay nasa G1 level storms. Ngayon, humanda na tayo sa isang detalyadong pagsusuri sa lingguhang kalendaryo ng kosmikong kaguluhan para sa Disyembre 22 to 28, 2025. Bawat araw ay ating sisilipin mula sa pagdating ng mga cosmic wave hanggang sa pagbabalik ng kapayapaan. Disyembre 22, Lunes, ang simula ng panganib. Ang unang araw ng linggo ay magsisimula sa isang malakas na pagsabog ng geomagnetic activity. Inaasahan ang Spompowai KP Index na 5 na nagpapahiwatig ng isang G1 minor magnetic storm. Maaaring may mga pagkakataon na ang aktibidad ay lumapit sa G2 level. Ito ay bunga ng serye ng malalakas na solar flares na nangyari kamakailan at ang siksik na daloy ng solar plasma na papasok sa ating magnetosfera. Ang mga taong sensitibo ay maaaring makaramdam ng matinding pananakit ng ulo, pagkahilo at pagkapagod. Ang mga teknikal na sistema tulad ng GPS at GLONASS ay maaaring makaranas ng bahagyang aberya. Ito ay isang paalala na ang araw ay gising at aktibo, naghahanda para sa isang serye ng mga cosmic event na susubok sa katatagan ng ating planeta. Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na araw ng linggo, nagpapakita ng pangkalahatang mataas na antas ng aktibidad. Disyembre 23, Martes, ang tugatog ng tensyon. Ngayong Martes, Disyembre 23, ang lupa ay inaasahang haharap sa rurok ng aktibidad ng mga magnetic storm. Ang HAPU Index ay mananatili sa 5 G1 level storm na may mataas na posibilidad ng matinding kaguluhan. Ang forecast ay nagpapahiwatig na ang magnetic field ng lupa ay makakaranas ng malakas na kaguluhan na may lakas na may puntos. Ito ay marahil dahil sa patuloy na epekto ng coronal mass ejection, CME, at o high-speed solar wind stream mula sa isang coronal hole na dumadaan sa lupa. Ang mga epekto sa kalusugan ay maaaring maging mas matindi, lalo na para sa mga may cardiovascular issues at nervous system disorders. Ang gabi ay maaaring maging partikular na hindi mapakali na nagdudulot ng problema sa pagtulog. Ito ang pinakamapanganib na araw ng linggo na nagtatampok ng pinakamataas na antas ng geomagnetic perturbation. Disyembre 24, Miyerkules, patuloy na pagsubok. Bagaman maaaring may bahagyang pagbaba sa intensity kumpara sa Martes, ang lupa ay patuloy na nasa ilalim ng impluensya ng G1 level storm na may KP index na 5. Ito ay bahagi pa rin ng matagalang serye ng magnetic storms na sinimulan noong Lunes. Ang ilang mga ulat ay maaaring magmungkahi ng maikling pahinga, ngunit ang pangkalahatang sitwasyon ay mananatiling nabalisa. Ang mga high-latitude power systems ay maaaring makaranas ng maliliit na isyu at ang mga aurora ay maaaring makita sa mas mababang latitude. Ang pagmamasid sa inyong kalusugan at paghahanda sa mga teknikal na aberya ay mananatiling mahalaga. Disyembre 25, Huwebes, Pasko sa gitna ng kaguluhan. Sa araw ng Pasko, patuloy tayong haharap sa mga hamon mula sa araw. Ang KP Index ay inaasahan pa ring umabot sa 5 na nagpapahiwatig ng G1 level storm. Bagaman ang ilang mga ulat ay nagpapahiwatig ng stabilization sa pangkalahatang geomagnetikong kapaligiran, ang aktibidad ay nananatiling nasa itaas ng normal na antas. Ang araw ay tila hindi nagpapahinga at ang mga epekto sa ating planeta ay patuloy na nararamdaman. Maaaring magdulot ito ng pagkapagod at pagkasensitibo sa mga ilaw at tunog. Ang pagiging maingat sa mga electronic device at komunikasyon ay kinakailangan pa rin.
Disyembre 26, Biyernes, ang pagtatapos ng unang yugto. Ito ang huling araw ng matagalang serye ng magnetic storms ng G1 level, kung saan ang KP index ay inaasahang nasa bimo pa rin na. Pagkatapos ng araw na ito, inaasahan na bababa na ang antas ng aktibidad, ngunit huwag maging kampante. Ang anumang natitirang solar wind stream or mga labi ng CME ay patuloy na magdudulot ng bahagyang kaguluhan sa magnetosfera. Ito ang magmamarka sa pagtatapos ng pinakamatinding yugto ng linggo na nagbibigay ng pahiwatig ng paparating na kapayapaan. Disyembre 27, Sabado, isang glimmer ng kapayapaan. Sa wakas, makikita natin ang isang tendensya ng paghupa. Ang KP index ay inaasahang bababa sa atro o mas mababa, na nangangahulugang ang geomagnetic activity ay magiging nabalisa, ngunit hindi na sa antas ng isang ganap na magnetic storm. Walang malalakas na pagsabog o major disturbances ang inaasahan. Ito ay isang welcome respite para sa lahat, lalo na sa mga sensitibo sa panahon, at maaaring magdulot ng mas mahusay na pagtulog at pangkalahatang kaginhawaan. Ito ang bintana ng kapayapaan na ating inaasahan. Disyembre 28, Linggo, ang pagbabalik ng katahimikan. Ang huling araw ng linggo ay magdadala ng kapayapaan sa ating magnetosfera. Ang geomagnetic na kapaligiran ay humuhupa at walang magnetic storms na inaasahan. Ang KP index ay inaasahang nasa 2 or mas mababa, na nagpapahiwatig ng isang tahimik at matatag na kondisyon. Ang anumang natitirang pagbabago sa magnetic field ay magiging minimal at halos hindi na makakaapekto sa teknolohiya o kalusugan ng tao. Maaari tayong huminga ng maluwag at maghanda para sa isang mas mapayapang pagtatapos ng taon. Ang mga epekto ng mga magnetic storm na ito ay malawak at maaaring makaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, mula sa personal na kalusugan hanggang sa global na teknolohiya. Ang pag-unawa sa mga posibleng kahihinatnan ay susi sa paghahanda sa kalusugan ng tao. Ang mga sensitibo sa panahon, na tinatawag ding meteorologically sensitive individuals, ay maaaring makaranas ng malubhang pananakit ng ulo na may kasamang pagkahilo, pagbabago sa presyo ng dugo, pagbilis ng tibok ng puso, palpitations, at matinding pagkapagod. Ang mga storm na ito ay maaari ring makaapekto sa circadian rhythm, na humahantong sa insomnia, pagkagambala sa pagtulog, o pangkalahatang paghina. Ang mga matatanda at ang mga may pre-existing cardiovascular diseases ay partikular na nasa mas mataas na panganib at dapat maging lubhang maingat. Sa teknolohiya, ang mga geomagnetic storm, kahit sa G1 level, ay maaaring magdulot ng maliliit na issue sa power grid sa matataas na latitude, at ang mga aurora ay maaaring makita sa mas mababang latitude kaysa karaniwan. Ang operasyon ng mga satellite, lalo na ang mga ginagamit para sa GPS at GLONASS navigation, ay maaaring maapektuhan, na humahantong sa mga error sa posisyon at timing, o kahit pansamantalang pagkawala ng signal. Ang high frequency HF radio communications ay maaari ring masira, na nagdudulot ng pagkagambala sa mga komunikasyong pang-emergency at aviation. Ang mga malalakas na storm ay maaaring magdulot ng induced currents sa mga long-distance power lines, na nagiging sanhi ng mga pagkasira or power outages. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili sa gitna ng cosmic disturbance na ito? Narito ang ilang mahahalagang praktikal na rekomendasyon upang matulungan kang makayanan ang linggong ito ng mas mahusay. Para sa kalusugan at kapakanan: 1. Manatiling hydrated. Uminom ng sapat na tubig upang mapanatili ang normal na paggana ng katawan
at maiwasan ang dehydration na maaaring magpalala ng mga sintomas. 2. Sapat na pahinga. Siguraduhin ang 7 mo sa 8 oras ng tulog, lalo na sa gabi bago at sa mga araw ng matinding aktibidad. Kung maaari, magpahinga o mag-power nap sa tanghali. 3. Bawasan ang stress. Iwasan ang matinding pisikal at emosyonal na stress. Mag-practice ng relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga, meditation, o yoga upang mapanatili ang iyong pagiging kalmado. 4. Malusog na dieta. Iwasan ang mabibigat na pagkain, labis na kapeina at alak, lalo na sa mga araw ng storm. Mas gusto ang mga sariwang prutas, gulay at lean proteins upang mapanatili ang enerhiya at kalusugan. 5. Konsultasyon sa doktor. Kung mayroon kang pre-existing medical conditions o kung nakakaranas ka ng matinding sintomas, kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa posibleng mga epekto ng magnetic storms at kung paano pamahalaan ang mga ito. Para sa teknolohiya at buhay. 1. I-monitor ang mga gadget. Magkaroon ng kamalayan na ang GPS at iba pang satellite-based services ay maaaring hindi tumpak o pansamantalang mawala ng signal. Maghanda ng alternatibong ruta o offline na mapa kung naglalakbay. 2. Ay backup ang mahalagang data. Bagaman bihira, ang matinding magnetic storm ay maaaring makaapekto sa mga electronic device at data. Mas mabuti nang maging handa at regular na mag-backup ng mahalagang impormasyon. 3. Bawasan ang hindi kinakailangang electrical load. Sa panahon ng matinding pagdami ng aktibidad, bawasan ang paggamit ng mga high-power appliance kung hindi kinakailangan upang maiwasan ang posibleng strain sa power grid, lalo na kung ikaw ay nasa high-latitude region. Tandaan, ang mga forecast na ito ay batay sa pinakabago at pinakamahusay na datos na available mula sa mga laboratorio ng solar astronomy. Ngunit ang araw ay isang pabago-bagong bituin na may sariling isip. Ang mga kondisyon sa kalawakan ay maaaring magbago sa anumang oras. Manatiling nakatutok sa ating channel para sa mga real-time na update at karagdagang impormasyon. Mahalaga ang pagiging handa, ngunit huwag magpadala sa labis na takot. Ang lupa ay may matibay na pananggalang at tayo, kasama ang kaalaman at paghahanda, ay mas matibay pa. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang mga alerto sa cosmic weather. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas, malusog, at panatilihin ang inyong mga mata sa kalangitan, ang pinagmulan ng lahat ng ating mga sorpresa.